Good afternoon, good evening, good morning po kung saan sulok man kayo sa mundo. Thank you to all my dear, my followers ko po, sa inyo lahat. Take care everyone po. So, today, afternoon po, again, is ang breaking balita po. Ngayon ay tungkol po sa what we call still showbiz breaking balita regarding kay Congressman ano po, Chanko po. So, paano ang life buhay ng Kongreso. So, again, sa mga ka-amigo ko, amiga, mag-ingat, take care everyone. So, makinig tayo sa Tubig Chanko po. Sa balita nitong paano magawa ng mga project sa Kongreso po. Siyempre, ang gumagawa niya mga projects yan galing sa mga congressman. Okay? So, pakinggan natin ang ating magaling na Congressman Chanko. Ito. Ko lang po, Kasi Congressman. yung 2 billion, isang distrito na yun eh. Oo. Yeah. Kasi More or less. ulitin ko lang po ha, tama po yung pagkakaintindi ko. So si Zaldico gets 13 billion na inilagay niya sa kung ano-anong distrito without the congressman or even the LGUs for that matter, knowing bigla na lang meron pala silang ganung pondo. Yes, sinabi sa akin ng mga congressman. Hindi namin alam yan. And then, aside from that, yung dalawang party list associated with him got 2 billion na pondo, which is, again, very unusual kasi hundreds of millions lang at the most ang nakukuha ng party Kasi list. wala naman sa distrito, di ba? Opo. It's expected na yung mga distrito, aasikasuhin ng district congressman, di ba? Okay. So kaya hindi sila pinagbibigyan. But syempre, siguro may konting pagbibigay kasi meron sila tulungan, ganyan, pag-request, di ba? Naintindihan naman natin yun. Pero ibig sabihin, ang laki ng So, distrito. ang tanong ko ulit, paano nangyari ito? Zaldico is a party list representative who is the chairman of the Appropriations Committee in the House and then gets to do this, sabi nyo, paano ho nangyari yun? Hindi siya dapat sumagot pa paano. Hindi, pero there's a House leadership, di ba? The House would probably have its own oversight committee, may tumitingin dapat doon. How was he able to do this? Paano niya ho nagawa ito? Kaya nga, Jessica, di ba kung nagawa nito, sinong maniniwala na kaya namin imbestigahan yung sarili namin? Kasi sinong maniniwala? Tapos ayaw niya ipatawag. Sinong maniniwala dun sa investigasyon niya? Nasa na ho ba daw siya? Hindi ko alam. Kung saan. No, but there are reports kasi that he's already abroad. I don't know. I haven't seen him since the opening of Congress. Tapos, Congressman, we're only talking of one person here, Zaldico. Yeah. There are so many others in the list of the Hindi, pero president. siya na yung pinakamalaki. Oo. Siya na yung pinakamalaki. But his case is unique kasi contractor na nga siya, congressman pa. Hindi na daw siya contractor. Nag-divest na raw siya. Okay. Pero sabi po ni Senator Lacson, meron daw 67 na mga congressmen who are also contractors. So ito yung contractor. Anong masasabi? Pagdating ko na meron, pero whether may kalokohan o wala, pero again, out of the delicadeza, di ba yun nga yung sinasabi natin yung delicadeza, di ba? Dapat, lumayo na tayo. Again, paano maniniwala yung mga tao na magiging fair ang investigasyon kung meron lang 67 na contractors? Ang hindi ko maintindihan, hindi ko alam kung di ba na nararamdaman na galit na yung mga tao sa congressman na ang pangit na ng image ng kongreso. Hindi ba namin nararamdaman yun? Ako nararamdaman ko. Hindi ko alam. Bakit sinasakripisyo yung imahe ng House of Representatives para lang sa isang tao? Of course, alam ko, naririnig ko naman, yung iba doon, ako yung sinisisi, ako daw nakakasira ng image ng House kasi daw ako daw yung salita ng salita. So, pag umalit si Toby, hindi naman tayo nasisira, kaya lang tayo nasisira dahil sa mga pinagsasabi nila. So, parang ganun ang spin nila. So, later on, sigurado ako mapalabasin ang sama. Yun na nga, usually yung madada, hinahanapan din po ng butas. Yes. Later on, will you be able to stand
constant scrutiny, Congressman Chanco, in case the tables are turned, at kayo naman po yung aakusahan. Okay, for the record, 1998, wala ako kahit isang draft page. And that is despite the fact na lumalaban ako. O hindi ko naging kakampi yung mga presidente. From 1998 to 2022, hindi ko kakampi lahat ng presidente. 2022 lang, naging kakampi ko yung presidente. Ang record niyo po, tama po ba? Okay, ganito na lang For example, Kayo groupie. hindi, kasi prinsipyo. Yes. But In you're, fact, alam mo, in the 9 years that I've been congressman, from 2010 to 2019, never yata akong tumapak sa opisina ng speaker. Nakatapak lang ako sa opisina ng speaker 2022 nung Speaker Martin ang naging speaker. And I must Ano, yan po ang interview ni Jessica Soho po to Congressman Tubi Chanco po. Si Tubi po ay yan po ang nagbalita tungkol po sa what we call USB po. Siya po ay may alam regarding po sa mga ganyang balita na regarding sa mga insertion. Yan po. So again, thank you sa inyong lahat. Mag-ingat, take care everyone. I miss you all, and siyempre, don't forget to like, to share po, to subscribe din po para yung hindi pa nakita sa aking YouTube channel ay makakuha din balita regarding po sa aking mga breaking balita Philippines po. Again, thank you, bye-bye, God bless everyone po. Ingat!